Okay, so very quick lang, no? Nagpahinga lang ako konti. And I just wanna talk about ano yung mga accessories na nalagay ko na so far dito sa motor ko. So, accessories kasi newbie rider din ako. So, this is my first motorcycle, no? Big bike or otherwise. Ito yung pinakauna kong motor. And syempre, pag baguhan kang nagmamotor, ano ba yung mga expected na mangyari sa iyo? Well, tataob ka, di ba? May possibility ka sumemplang. So, pinakauna kong kinabit dito is ito, frame slider. Ayan, itong frame slider na from RK Tech Parts. And along with that frame slider, may kasama na ding uh, axle sliders na binili ko. Harap at likod yung axle slider na yan. So, meron dyan. And then, meron din dito. Tapos, along with the axle sliders na binili ko, may kasama ng ganito. Ano tawag dito? Paddock knobbin ba to? Paddock whatever. Kung saan man hinuhook yung paddock stand. No? Ang issue ko lang dito is masyado siyang makapal. And kapag inaakit ko sa paddock itong motor, sumasabit dito. So, kung makikita mo dyan, yung axle slider ko, may gasgas na. Dahil tumatama dyan yung sa paddock stand. So, kahit na hindi pa yun sumemplang, puro gasgas na yung ano na yan, axle slider. So, dyan sa Architect Parts ng company, kasama dyan is binili ko tong stainless na rear brake mechanism protector. Ito, ayan siya. Inaano lang siya dyan. Tinutornilyo lang. Ewan ko, wala naman yung use. Ano lang. Forma, ayan, forma lang yan. So, wala siya masyadong use. Ano pa bang binili ko for this one? So, yeah, ito, yung mga tank grips. So, binili ko to sa Forma something yung company. Ilagay ko na lang sa screen. So, I think this was 1,500. Binili ko yan. Kasama to. Siyempre kasama to. Tapos yung nasa kabila. Ano pa? Ano pang binili ko? So, eto. So, yung typical na butas kasi ng plate number natin. Hindi siya pasok doon sa bracket na kasama dun sa motor, which is ito, kasama niyan, yung plastic na yan. So, bumili lang ako nitong adapter, no? Galing lang yung kalimutan ko yung company. So, lagay ko lang din sa screen. Mura lang yan. Ano siya, polycarbonate siya gawa. Tapos, meron pa. So, ito. So, quad lock, lagayan lang ng cellphone. So, pag naliligaw ako, lagay ko yung cellphone ko dyan. Tapos, meron na rin yung shock absorber. Yan. Although di ko sure kung effective ba talaga yan. Yun lang. That's pretty much it. So, this is short video lang. Gusto ko lang pakita kasi may nag-request na subscriber natin. May nag-request kung ano daw yung mga kinabit ko ng accessory dito. So, yung mga prices and kung saan ko sila binili, lagay ko na lang dyan sa screen. Tapos, may nag-request din ng auto update. So far, yung tinakbo natin is 1,282. So, from the previous vlog, nagpaano tayo, PMS tayo na at 1,000 kilometers, diba? So, ayun, 1,282 kilometers na siya. So, these past few days, ako nakakalabas kasi, nag-uulan. Ayoko namang umuwi ng naulan. Ayun, so ngayon, quick ride lang, umikot-ikot lang ako din sa may Alabang, sa may Danghari. And siyempre binilang ko na pasalubong yung anak ko bago ko umuwi. That's it. Ito ko na tapusin. So nakita nyo naman yung mga accessories na kinabit ko dito. Again, lalagay ko yung prices and kung saang mga companies ko sila binili. Pretty much online. Itong RK Tech Shop, specifically gusto ko lang i-highlight. Galing tong India. Kasi nung binili ko tong motor na to, bagong labas lang siya sa Philippines. Wala ka pang makikitang mga ganitong accessories. Pero ngayon, may mga ganyang accessories na available online. And if may option ka na local mo lang bilhin, of course, mas okay. Kasi dito may mga tax duties pa akong binayaran dyan. Although, di ko na masyadong maalala magkano inabot. I think yung tax duties ko is 800. Pero yung
overall, yung lahat ng kasama sa sinabi ko, yung axle sliders, yung protector sa brake, yung frame sliders, lahat yung magkakasama. So, I believe it was around 12,000. That's my guess. Pero, again, titingnan ko dun sa chat ko dun sa company kung anong, kung magkano talaga yung binayaran ko. That's it. Alright?